Sumasakit ba ang iyong likod at balakang tapos may pangangalay, pamamanhid ba sa iyong binte at paa? Naku po, baka sciatica na yan. Hi, magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. At sa videong ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga pasyente na na-diagnose ng sciatica. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil baka hindi mo alam, eto rin ang iyong ginagawa kung kaya naman hindi pa nawawala ang sintomas na iyong nararamdaman. Ito ang 5 karaniwang pagkakamali ng mga pasyente na ginagawa nila na hindi nila alam ay nakakalala pala ng kanilang sintomas. Sa ating mga kalalakihan, every time ikaw ay nakaupo pero may makapal na wallet dito sa iyong likuran. At para sa mga kababaihan naman na mahilig na magsuot ng tight jeans, naku po, this can actually aggravate symptoms sa sciatica dahil mas naiipit nito ang ating sciatic nerve. This is oftentimes overlooked at tinatawag din itong piriformis syndrome, usual at kadalasang dahilan ng sciatica symptoms, kung saan ang wallet ang dahilan kung bakit mas naipit ang ating sciatic nerve. Kaya naman gawa natin ang paraan yan. Sa ating mga lalaki na na-diagnose ng sciatica, i-transfer mo ang iyong wallet sa iyong bag or dito sa harapan. Sa mga kababaihan naman, mas recommended na you are going to use looser pants and looser skirts. Especially dito sa balakang at sa hita. That way po hindi ma-trigger ang iyong sintomas. Ang pagdeklara na ang sintomas na iyong nararamdaman ay dahil sa pasma lang. Do you know why this is dangerous? Because there are some instances kung saan ang sciatica po will have emergency symptoms. Halimbawa na lang sa comment na ito, na ito daw ang mga sintomas na kanyang nararamdaman which result to paralysis. Especially po true if hindi mo nararamdaman at hindi mo makontrol ang pag-ihi at pagdumi. This is a medical emergency which needs proper and prompt treatment dahil if hindi, pwede ito mag-lead sa paralysis dito sa bewang pababa sa paa. Hindi po ito madali para sa pasyente at hindi din po ito madali para sa pamilya. Kung kaya naman, kung ikaw ay madalas nakakaranas ng pananakit sa iyong likod at balakang tapos may pamamanhid at pangangalay, don't brush off those symptoms lightly. Kailangan mong magpatingin because that entails po nerve injury and nerve involvement. Ang nerves natin para yung electric wires. And sometimes, if severe na ang damage, mas nahihirapan tayong i-treat yan. Matagal na pag-upo. Marami talaga ang guilty nito, especially sa ating mga pasyente na na-diagnose ng sciatica who are still working in the office or for those of you who do long drives. Hindi mo alam ang long sitting po, it can actually trigger sciatica symptoms simply because ang any static movement, especially if tayo ay nakaupo na matagal, this can actually increase the pressure sa ating spine at pwedeng makaipit or makakompress further sa ating sciatic nerve. Kaya naman tandaan mo, if na-diagnose ka ng sciatica or if you feel you have sciatica, please observe our 30-30 rule. Every 30 minutes na nakaupo ka lang, remind yourself to stand. Tumayo ka at mag-stretch ka kahit 30 seconds lang. These are simple tips but can really make a big difference sa iyong sintomas if you want na ma-manage natin ang sciatica without going through spinal surgery. If ang trabaho mo naman entails sitting in the front of the computer for extended periods of time, mas mahalaga talaga para sa iyo to assume the proper posture. I-maintain mo ang iyong back na straight, tapos 90 degrees ang iyong tuhod at ang iyong paa. Tapos siguraduhin mo din ang iyong upuan ay may proper lumbar support. If wala kang lumbar support, what you can do is pwede ka mag-roll ng towel tapos ilagay mo lang sa iyong likuran to support the arch of your back.
Ang mga tips na natutunan mo sa video ito, napakahalaga, napaka-practical at napakadaling gawin. But these can spell the difference between curing sciatica conservatively, which we have managed to do in many patients, or if this will result to spinal surgery if hindi mo ito gawa ng paraan, which can get very expensive po and could be a very big hassle on your end. Kung kaya naman, if may natutunan ka sa videong ito, please don't forget po to click the like button below. Also, ilagay mo na din ang edad mo, that way para mag-gauge ko kung ano ang cause ng sciatica at makakagawa pa ako ng more helpful videos para sa iyo. Ang maling posisyon sa pagtulog at maling pagbubuhat. Alam mo ba, ang daming pasyente na na-diagnose ng sciatica who are complaining that they cannot sleep well at night. Well, that is actually very true. Dahil alam mo ba, ang neuropathy symptoms po, worst talaga yan sa gabi or early in the morning. Pero hindi din alam ng ibang pasyente na ang pagtulog na nakadapa, this is actually very wrong para sa iyong spine. Hindi ito maganda para sa iyong disc and it can actually worsen sciatica symptoms. Kaya naman, para makatulong ako sa iyo, the best recommended sleeping position for sciatica para makatulog ka na mas mahimbing is you assume side-lying position. You can face either your right or your left side. Ang gawin mo, maglagay ka lang ng unan in between sa iyong tuhod. Or kung kaya naman, ang isa pang option para makatulog ka ng mas mahimbing, pwede kang matulog na nakatihaya, but this time, maglagay ka din ng manipis na unan dito sa ilalim ng iyong tuhod. Maling pagbubuhat and wrong body movements. This is very important because this can really trigger sciatica symptoms. This is especially true, especially for patients namin na seaman. Alam mo ba ang usual na dahilan sa sciatica? Wrong lifting techniques. Kaya naman tandaan mo, if you need to pick something from the floor, you bend your tuhod but your waist straight. This way po, naiiwasan natin ang sciatica, ang disc herniation, at naiiwasan natin ang spinal surgery. At the same time, if may kailangan kang i-lift, you place it malapit sa iyong dibdib. This way po, mas evenly distributed ang load dito sa ating spine para hindi lalala ang iyong kondisyon. Ang maling exercises para sa likod. Do you think that all back exercises ay pwede mong gawin? Mali po. Pero kailangan mong matukoy ang tamang exercise para sa iyo. Do you know why? This can be a game changer and this is one secret weapon para ma-manage mo ang sciatica without having to go through spine surgery na napakamahal and could be really a big hassle for you at para sa iyong pamilya. Ang purpose kasi ng tamang exercise is to widen the space dito sa iyong vertebral canal para po ma-release ang compressed na sciatic nerve. Ang tamang exercise is based on your X-ray or MRI result or the position of the spine which decreases your symptoms. If hindi ka sure if tama ang iyong ginagawa, must watch mo ang video na ito. This will simplify your life for sciatica management is concerned. So to recap, ito ang 5 kadalasang pagkakamali sa mga pasyente na na-diagnose ng sciatica na hindi nila alam ay nakakalala pala sa kanilang sintomas. Ang paggamit at pagsuot ng tight or masikip na jeans at ang paggamit ng makakapal na wallets dito sa likuran. Ang pagwawalang bahala ng sintomas dahil it will delay treatment po and it will delay diagnosis. And in some patients, this may lead to paralysis dito sa ating bewang pababa sa ating paa. Hindi po ito madali para sa pasyente at sa pamilya. Ang mahabang pag-upo, this increases the pressure in your spine and this can trigger sciatica symptoms. Ang maling posisyon sa pagtulog at maling pagbuhat at ang maling back exercises. Ang mga natutunan mo sa videong ito ay napaka-practical at napakahalaga if gusto mong maiwasan ang spinal surgery. If may natutunan ka sa videong ito, please don't forget to click the like button po.
Tapos, if nakaabot ka sa dulo ng video, please comment back in the comment section below. I-include mo na din ang iyong edad para I can make future videos na mas makakatulong sa iyo. At huwag mong kalimutan i-share ang video ito sa iyong kaibigan na nakakaranas din ng sintomas na ito. Dahil hindi po ito madali. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake BeFreeze. Ang original at legit na BeFreeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na BeFreeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang BeFreeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.